good morning, 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 good morning mga katambay. Magandang umaga po. Yun po ang petsa natin ay petsa at oras. Oras ay 8:44 na ng umaga. Ang petsa Sunday, Linggo, March 23, 2025. So ayun, nandito ko sa church kasi church day at kasama ko si Big Big. Binilad ko talaga sa araw kasi yung upuan niya, ewan ko kung nabasa, butas pa naman yung yung leather sa upuan ko. So yun, tsaka may solar din siya, solar light sa likod kaya binilad ko. So yun mga katambay, ano bang tawag dito? Mag-start na yung church. Kaya ko napaaga dito. May asikasuin pa kasi ko. Yun nga, naasikaso ko na. All goods na. Ako kasi nagbubukas ng mga electric pan, tsaka ng aircon dito, tsaka ng sound system. Pati mga electronic na instrument ako nagbubukas. So hindi naman sinabi sa akin yun, kung baga nagkusang na lang ako. So ayun, at mamaya na lang. Namin, Panginoon, ay tuloy na araw din sa inyong paanan. Tuloy, Lord, na pangunahan niyo po ang aming tagapagsalita. Panginoon ng lingkod ng Diyos sa lahat. Yes, you are. So good, so good. All the time, you are good. Let's ask for the presence of the Holy Spirit na iyong presensya ng ating Panginoon sa ating pagpupuri at pag-aawitan sa Sunday service. Nagbabalik tanaw ako sa mga nakaraang mga destino ko. Doon po sa probinsya, sobrang init. Talaga napakainit po doon. Pagdating ko po dito sa Uyo, ay ganoon din, sobrang init din po. No? At pinaranas po ako ng Panginoon na malamig na simbahan dito po sa Interville. First time po talaga. And then nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil even po yung finances, halos matriple po doon po sa mga tinatanggap ko. Hindi naman po ako nang nakatingin po doon. Pero talagang sabi ko, nakaka-amaze ang pagkilos ng Panginoon sa aking pong buhay. At binigyan po ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng interview at tamasahin po ang kanyang po mga biyaya at pagpapala na hindi man po dapat
tamasahin. Ano po? Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli po ay nagkasama-sama po tayo. At salamat po sa mga nanalangin na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa destinuhan. Totoo po yun, no? May mga worker po tayo masamahan doon, malungkot. May mga member na malungkot kasi napalitan ng kanilang worker. Ganun po talaga eh. Ganun po talaga ang setup ng ating pong denomination. So sa umaga po ito, minewelcome po natin si Ate Melba. Tama po ba, Ate Melba? Ayan. Welcome po sa ating pagsamba. Kung natatandaan niyo po si Nanay Natividad. Yan yung po si Mother na konti lang po alam ng Tagalog eh. Yan. Anak po siya ni Nanay Natividad. Praise God at nakasama ko po namin sa pagsamba sa umaga po ito. Yan. Ang tema po natin na pag-aaralan sa umaga po ito ay hindi na po tayo lalayo. Yung pong naging tema po noong National General Conference, National Anniversary, na meron pong temang Passion for God, Compassion for People. Passion for God and Compassion for People. Hihiramin po natin ang tema po ito. O gagamitin po natin ang tema po ito para mahamon po ang bawat isa na pinakamahalagang utos na atin po ito sa dalawa. Ano po ito? Ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. Yun po yung una. Pangalawa po, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating pong mga sarili. Ang tema po, Passion for God and Compassion for People. Pakibukas po kayo sa akin at nandiyan naman po sa saan at ating pong screen. Marcos chapter 6 verses 14 hanggang 29. Yan, 15 talataan po ang pag-uusapan po natin sa umaga po ito. Ahatingin po natin, ang unang pag-aaralan po natin ay Passion for God kasi masyadong mahaba po kung tatapusin po natin at pinag-aaralan ko pa po kung hanggang gaano natin katagal pag-aaralan, pag-uusapan ng temang Passion for God and Compassion for People. Masabi po dito, sa Marcos chapter 6, verse 14 hanggang 29, nabalitaan ito ni Hari. Ang gamit ko po magandang balita, Biblia. Malaki po kasi letra. At alam niyo naman po, isa na lang po kasi ito. Matagal na isa ito kaya may pagka malabo na rin pag maliit. Pero ang gamit ko po ay ang bagong ang Biblia. Pero magandang balita po yan. Yan na lang po yung basahin po natin para isa lang po tayo ng pag-uusapan. Sabi po dito, nakarating kay Hari Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan at tagapagbautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroong hindi nagsasabi na siya ay si Propeta Elias, at may iba pang nagsasabi siya isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapuputan ng ulo, muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpapinagbo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babae nito ay pinakasalan at pinakasama ni Herodes, bagamat ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, kapag sa batas, nakasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong papatay, ngunit hindi niya ito magawa. Sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan, tinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gusto niyang makinig kay Juan kahit dati siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes.
si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan sa Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasyan si Herodes at ang mga panauhin. Sensualize, sumayaw po siya ng sensual kasi uso na pala yung mga belly dancing, kaya po naakit po si Herodes, Ito po sabi niya, Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Ibig sabihin po, kahit anong hilingin po niya, ay ibibigay po ni Herodes. Kaya nung basang dalaga, tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan at tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko ibigay niyo sa akin. Ngayon din ang ulo ni Juan at tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinapugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at binigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at idinilig. Pinagpala niya ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Actually, hanggang 44 po yan, Yung po yung feeding of 5,000 naman, ng Panginoong Kristo. Pero puputulin po natin kasi nga po, mahaba, Ang sumulat po ng ating pong binasa, maliwanag naman po na si Marcos, na kilala rin po bilang Juan Marcos. Hindi po siya kabilang sa pangunahing 12 alagad o yung 12 disciples. Maliwanag po ito. Hindi po siya kabilang, pero siya po ay naging alagad ng ating pong Panginoong Kristo. Kasama-sama nga po sila ni Pablo at Bernabe sa kanila pong first missionary journey sa Asia Minor. Nakasulat po yan sa Acts chapter 13, verse 13. Yun po yung kalagayan po ni Juan Marcos. Magsisimula po sila ng church. Mula po sa Mother Church sa Jerusalem, alis po sila, pupunta po sila sa ibang bansa, sa Asia Minor, sa kaupo ng Asia Minor, upang magtatagpo, magsimula, mag-church plant. Ganun po kahirap. Ang naging issue po ni Marcos, ang issue po niya, nahirapan po siya. Bata pa po siya, nahirapan po siya sa misyon, sa pagtatayo ng simbahan. Kagaya po nung naging speaker po natin last Sunday, mahirap po talaga ang pagtatag ng simbahan. Mahirap po talagang mula po sa wala, maghahanap ka ng mga tao, babahaginan mo. Napakahirap, napakahirap magtayo ng simbahan. Kaya po, ito po si Marcos, hindi po niya kinaya. Bumalik po siya sa Mother Church sa Jerusalem. Marahil po hindi pa po talaga siya ganap na matured sa paglilingkod sa Diyos at hindi pa po handa na tumanggap ng mga sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Tignan mo kayo katabi mo. Handa na pong magsakripisyo sa paglilingkod sa Diyos. At handa na pong mag-mature sa pagsunod sa Diyos. Pero nung po ang pinakamaganda po dito kay Marcos, noong naging handa na po siya, noong naging ganap na matured, naging ganap na handa na po siya sa paglilingkod sa Diyos, muli po siyang naglingkod sa Diyos. At ang kagandahan po nito, siya po yung kauna-unahang sumulat ng gospel ng Panginoong Kristo, yung Marcos, siya po yung kauna-unahan. Hindi po yung Mateo, yung Marcos po ang kauna-unahan. At ang naging pangunahing sinulatan po niya dito, yung mga mananampalataya sa Roma, na nakakaranas din po ng persecution, nakakaranas din po ng nasa kalagayang immature pa po sila, nasa kalagayang hindi pa sila handang maglingkod sa Panginoon, nasa kalagayang
hindi pa sila handang magsakripisyo sa Panginoon. Kaya po sumulat po si Marcos po sa kanila na ipakita na okay lang yan. Talagang ang isang mananampalataya, matapos makakilala sa Panginoon, ay dadaan sa proseso. Amen po ba? Dadaan sa proseso. Magkakaroon ng struggle, at maraming struggle ang mararanasan. Magkakaroon ng maraming disappointment, mararanasan ng pagiging immature pa. Pero kagaya po ni Marcos, dumating po sa pagkakataon ng kanyang buhay, nag-mature po siya sa pagsunod, pagmamahal, at paglilingkod sa Panginoon. At kagaya rin po natin, mga kapatid, may pagkakataong immature pa po tayo sa ating pong pananampalataya. Tinan mo yung katabi mo, immature pa ba? At may pagkakataong tayo po mismo, tama po ba? Tayo po mismo, nag-i-struggle, maraming disappointment, discouragement. Pero darating po ang panahon, magkakaroon po tayo ng maturity. Mararanasan po natin yung stages of maturity. At muli po, ipaglilingkod po natin sa Panginoon at mamahalin po natin ang Diyos. Totoong kalagayan po ng isang Kristiyano ang kalagayan po ni Marcos, ni Juan Marcos, na kung saan nakakaranas ng struggle. Na kung saan pag nahirapan na, pahinga muna ng konti. Pero hindi hinto. Amen po ba? Pahinga lang ng konti. Magpapalakas lang. At pag handa na sagupain ng sakripisyo ng paglilingkod, handa na mag-mature, muli pong magbabalik sa paglilingkod sa Diyos. Kaya po, napakaganda po ng istorya po ni Marcos, yung pong background po ni Marcos. Bakit po natin pag-aaralan ng passion for God and compassion for people? Titingnan po natin. Kung pag-aaralan po natin, yung isusunod po kasi natin yung feeding of 5,000. Dalawang pangunahing karakter po kasi itong pag-uusapan po natin. Dalawang pangunahing karakter na magpapasimula ng Kristyanismo at magiging pundasyon ng Kristyanismo, si Juan Bautista. Siya po yung Elias na darating. Siya po yung maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Siya po yung gagamitin ng Diyos upang ihanda ang Kristyanismo. At saka po, darating ang Panginoong Kristo ang pundasyon ng Kristyanismo. Maliwanag po ito. Ang trabaho po ni Juan Bautista, ihanda ang Kristyanismo. At ang Panginoong Kristo, darating, siya po yung magiging pundasyon ng Kristyanismo. Ano yung Kristyanismo? Ito po yung mga tao na tumanggap sa ating pong Panginoong Kristo as Lord and Savior. Kasi po nakakalito na eh. Nakakalito sa mga bata. Ang maraming mga Pilipino, pinapakilala nila ang kanilang sarili na sila po ay Christian. Kagaya, nasabi ko na po ito nung nakaraan. Kagaya po sa school ng anak ko. Sabi ng Roman Catholic, Kristiyano daw sila. Sabi ng Saksi ni Jehovah, Kristiyano rin daw po sila. Sabi po ng Iglesia ni Cristo, Kristiyano daw po sila. Sabi po natin, Kristiyano po tayo. Kaya po yung anak ko nalilito. Sabi niya, Papa, Christian tayo, Christian sila. Bakit ganun? So ang pinaliwanag ko lang po sa anak ko, anak, yung tunay na may Kristo sa puso, siya yung Kristiyano. So maliwanag po, sa pag-aaralan po natin, ihahanda ni Juan Bautista ang Kristyanismo, darating yung Panginoong Kristo, siya yung pundasyon ng Kristyanismo. At magkakaroon po ng mga pangunahing kaparaanan po sila para maihanda ang Kristyanismo at maitatag ang Kristyanismo, maging pundasyon ng Panginoong Kristo ng Kristyanismo, ay mga kaparaan ng gagawin po sila. At itong mga kaparaan ng ginawa po nila, akma pa rin po sa ating pong panahon upang maitatag ang Kristyanismo, mapanatili ang Kristyanismo, lumago po ang Kristyanismo. Dalawang kaparaanan po ang ginawa po nila. Una po, si Juan Bautista ang pagiging tapat sa salita ng Diyos.
Passion for God. Bakit po? Pag-aaralan po natin kung gaano siya katapat sa salita ng Diyos. Ito pong si Juan Bautista. Yung pangalawa naman po, kung passion for people, ito po yung gagampanan ng ating pong Panginoong Kristo. Pagkakaroon ng pag-ibig at habag sa kapwa. Passion for God, ipapakita po yun ni Juan Bautista at ng ating pong Panginoong Kristo. Kung passion for people, ipapakita po yun ng ating pong Panginoong Kristo. Si Juan Bautista, nakulong. Bakit po? Sa pagsasabi ng tapat. No? Tuloy niyo po, hari, nireview po niya. Ang tindi. Pag nireview po ang hari, pugot ulo ka, Brad. Di po ba ang salita ng hari kailan may hindi nababali? Ano? Walang hari-hari kay Juan Bautista eh. Pag mali, mali. Hindi siya pwedeng makikompromiso sa mali. Kung mali, mali. Ayon sa salita ng Diyos, sabi niya, ayon sa salita ng Diyos, labag yan eh. Labag yan, ginagawa mo. Pero kung pinakasalan mo yung asawa ng kapatid mo, labag yan sa kautusan. Ano? Nagalit po hindi po makapalag si Hari Herodes eh. Pero si Herodias, nagalit. Pero hindi po maipapatay ni Herodes si Juan Bautista. Bakit? Yung po yung pag-uusapan po natin. Kita po niya na itong tao ito. Merong passion sa Panginoon. Halata, kita po ni Herodes. At nakikinig nga po siya dito. Nakikinig po siya. So, nagkaroon ng pagkakataon na itong si Herodias ay makaganti kay Juan Bautista. Birthday ni Haring Herodes. Nagkaroon ng party. Basta talaga birthday, may party. Tama po ba? Tapos, may away na pagkatapos ng birthday, ng party. Pero hindi magandang nangyari. Tama po ba? May hindi magandang nangyari. No? Nag-special number yung anak ni Herodias. Talagang higit pa sa belly dancing siguro. Sensual. Sabi sa pag-aaral, sensual yung pagsasayaw eh. No? Sensual eh. Hindi naman maaakit si Herodes kung hindi sensual yung pagsasayaw. Talagang siguro gumigiling talaga eh. Hindi ko kaya eh. Gumigiling talaga, no? Naakit eh. Kaya nabanggit niya, hingin mo yung kaibigan, bibigay ko sa iyo. Kahit kalahati ng aking kaharian. Nakakulong si Juan Bautista dahil sa pagsasabi ng totoo. Yung passion niya sa Lord, matindi. Matindi. So, yun po ang kinatagpo na, yun po ang kinuwakas ng buhay ni Juan Bautista. Dahilan po sa isang mensahe. Dahil po sa pagsasabi ng katotohanan. Dahilan po sa pagtindig sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Dahilan po sa pagkukorek, pagre-review kanino kay Haring Herodes. Walang Herodes kay Juan Bautista. No? So yun po, no? Yun po ang nangyari. Pagiging tapat po ni Juan Bautista sa salita ng Diyos at pagkakaroon po ng Panginoong Kristo ng pag-ibig sa kapwa. Bakit po natin pag-uusapan na passion for God and compassion for people? Ating pong matutunan ang dalawang pangunahing kaparaanan, no, ng paglago, pamunga ng isang mananampalataya. Dalawang kaparaanan. Ano po ito? Pagsunod sa dakilang utos. Ano po yung dakilang utos? Sinabi ko po kanina, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. At pagsunod sa dakilang atas. Ano po ang dakilang atas? Humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng tagubilin ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. Babalik po tayo
passion for God and compassion for people, kagaya po ng musika po ito ng loving God, loving people. Babalik po tayo sa Bibliyang kaparaanan ng pag-iibangilisasyon, pag-i-evangelize sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos. At babalik po tayo sa Kristiyanong uri ng pamumuhay. Babalik po tayo sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Simple lang. Hindi po maraming eklabus. Simple lang. Simple lang po kasi ginawa ni Juan Bautista at ng Panginoong Kristo. Passion for God. Simple lang. At ang ginawa ng Panginoong Kristo, simple lang din. Compassion for people. At yun po yung nais po natin mahamon sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong specific objective, maituro ang pagiging tapat sa salita ng Diyos sa anumang sitwasyon ng isang Kristiyano. Si Juan Bautista, naging tapat po siya sa salita ng Diyos sa anumang sitwasyon. Nung siya po ay nakakulong, nung siya po ay nakalaya, nung siya po ay hindi pa nakakulong, naging tapat po siya sa salita ng Diyos. At nung siya po ay nakakulong na, naging tapat din po siya sa salita ng Diyos. Pangalawa po, hikayatin po yung ipamuhay ang salita ng Diyos upang maabot ang mga taong wala pang tamang relasyon sa Panginoong Kristo. Sa akin pong paniwala, ewan ko po kung makikisa po kayo sa akin. Po, inanyo ko na tumayo tayo po ay awit ng low season. Muli magpapuri sa ating Panginoon. Yun mga katambay, at tapos na ang aming church. Yan. So, yun. Pauwi na rin ako. Hindi na rin ako magtatagal. Yan. Kasi kailangan pa ako sa bahay. So, ayun. Magpapaalam na. So, ayun mga katambay, hanggang dito na lang ako. Hanggang sa next vlog na lang uli. Nandito ko sa bodega ng church. Keep safe everyone. God bless. And then, bye-bye.